Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo at bukas, ito ay recorded video by the way, 12:36 ng hating gabi, November 29, 2025. At meron tayong mangyayaring protesta laban sa katiwalian na magaganap bukas, okay guys, or November 30, 2025. Ito yung Trillion Peso March na inorganisa ng civil society, simbahan at iba't iba pang grupo na wakasan na ang korupsyon na nanalasa sa ating bansa. Okay, so panoorin natin tong 2 minutes video galing sa Inquirer, okay? Kung anong gagawin doon sa November 30 protest, okay? Things that you need to know. Panoorin natin to. Hindi ko pa to napapanood eh. Dalawang malaking protesta ang mangyayari sa Metro Manila ngayong linggo, November 30, dahil sa sinasabing tuloy-tuloy na korupsyon na nangyayari sa gobyerno. So, what should we expect from these protests? Matatandaang noong September 21, nagkaroon na ng malaking kilos protesta ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor para humingi ng accountability mula sa... O yan. Yung November, no, not November, but September 27, yung pinakaunang Trillion Peso March na inorganisa ng same group. Okay, guys? Iba't ibang grupo, simbahan, pati yung simbahan kasama, at ang daming dumalo, daming pumunta sa EDSA. At at the same time, halos iba't ibang mukha ng mga celebrities nandoon din, di ba? So mukhang ganito rin mangyayari sa bukas, okay, sa November 30, para ipanawagan ulit, di ba? Yung mga taong sangkot sa korupsyon, especially doon sa flood control, at hindi lang to isang flood control or flood control corruption eh. Pati na any forms of corruption na nangyayari sa ating bayan. Di ba? Okay, sige, continue natin. Gobyerno sa gitna yan ng issue ng korupsyon sa mga flood control projects. Ang mga protestang ito magkakaroon ng part 2. Ang Trillion Peso March sa EDSA at ang Baha sa Luneta 2.0 sa Luneta. Para sa Trillion Peso. Okay, so dalawa. Baha para sa, ano nga yun isa? Yung sa Trillion Peso March. Ang Baha sa Luneta 2.0. Yan, Baha sa Luneta 2.0. Bale sa Luneta yan. If I remember, yung sa INC, yung sa Iglesia ni Cristo, doon sa sa Luneta eh. Okay. So, sa Luneta. Continue. Para sa Trillion Peso March, magsisimulang magtipon-tipon ng mga participating groups. Okay, so yung mga participants na dadalo. Yan, kita niyo yung mga organizations. Yan. Okay, so let's continue. Groups, organizations, and schools as early as 6 a.m. bago magmarcha papuntang People Power Monument around 7:30 a.m. Sa People Power Monument, magkakaroon ng programa mula 9 a.m. hanggang 6 p.m. kung saan magsasalita ang ilang advocates at celebrities kontra korupsyon. Magkakaroon din ng mga performances mula sa mga guest artists. Gagamitin ang kahabaan ng White Plains Avenue para sa rally, pero inaasahan din na magkaroon ng pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng EDSA sa may area ng People Power Monument. Para sa mga gustong makiisa sa Trillion Peso March, tinatawagan ng mga dadalo na magsuot ng puti at magdala ng puting ribbon bilang simbolo ng tawag para sa clean governance. Yan, puting ribbon tsaka puting t-shirt. Inaasahan na mas marami ang dadalo sa Trillion Peso March ngayong November 30 kumpara noong September 21. Ang focus ng protesta ayon sa Trillion Peso March movement, una, walang cover-up sa investigasyon kontra korupsyon. Pangalawa, bawiin ang mga ninakaw na pondo ng bayan. Ikatlo, panagutin ang mga nangurakot. Ikaapat, irespeto ang konstitusyon. At ikalima, ipasa ang anti-dynasty law. Ang Mandaluyong City Traffic and Parking Management Department. Okay, balik tayo ng konti guys. So yung plano nila, dito tayo sa may unahan. Ng mga ninakaw. Okay, so walang cover-ups. Dapat yung, kung natatandaan nyo, yung ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, hindi natin makita yung mga
mga hearings, tapos meron pang may parang pinapalusot, di ba? So dapat walang tinatago. Dapat if it's public interest, public should know. Public should see it, whether it's on TV o sa social media man, di ba? Okay, next. Ako na pondo ng bayan. Ikatlo, Okay, yung forfeiture of alleged stolen funds. Si Alcantara tsaka si Bryce nagsauli na, 'di ba? Ng mga nanakaw na pera. Tapos hinihintay lang natin yung dinidepensahan ni Marcoleta, yung mga diskaya. Kailan kaya? Ayaw ni Marcoleta ng restitution eh. 'Di ba? Wala daw. Pero the DOJ have a memorandum agreement that they need to return the money. Just like yung kaya Alcantara, 'di ba? 100 million pesos, ang daming pera, 'di ba? Nasa parang siya? Isang malaking table, 'di ba? Dapat talaga isauli ang pera ng bayan. At saka i-convict lalo ng mas madaling panahon kaysa sa wala pa rin hanggang ngayon merong nakukulong pero small fish. Hindi yung mga malalaking fish, di ba? Yung mga politikong nagtatago pa katulad ni Saldico. Di ba? Oh. Nagutin Tapos, ang mga nangurakot. Ika-4, irespeto ang konstitusyon. At ika-5, ipasa ang anti-dynasty law. Ang Mandaluyong City okay, by the way, respeto ang konstitusyon. Merong mga grupo na gustong mag-hijack nitong trillion peso march. Di ba? Yung panahon ng INC, nag-rally sila. Kung natatandaan nyo, meron na talaga silang plano. Yung Duterte, Duterte Group, plano na nila talagang yung galitin yung tao at pababain, i-resign, resign, gamitin ng militar, di ba? Na pababain si Marcos, tsaka i-install si Sara Duterte bilang presidente. So that is not a good choice, especially meron mga ex-military officers na may mga planong hindi naayon sa konstitusyon natin. 'Di ba? So dapat watch out tayo sa mga grupo na ganyan. Siyempre, may mga nagsasabi na at na-imbestigahan na sila yung gumagawa ng kalokohan. Tatandaan niyo yung Mendiola, yung nangyaring sunog, 'di ba? Oh, sinong gumawa noon? Hindi naman yung yung mga tao na nag-organisa, hindi naman nila ginawa 'yon, 'di ba? Hindi nila tao 'yon. At may mga pictures nagpapatunay na mukhang may kinausap na itong mga Duterte group bago mangyari 'yon. Okay? So watch out tayo doon. At saka anti-dynasty law kasi ang tagal na 'to eh. It's been after so many years pagkatapos ipasa, gawin yung 1987 Constitution. Pero yung mga politiko natin ay mukhang gusto nilang hindi nila gusto yung fat dynasty, obese dynasty, 'di ba? At may pag-aaral na hindi talaga nakakatulong ang isang dinastiya sa ating bansa. So dapat ilagay natin 'yan. 'Di ba? Dapat pag-isipan na nila. Dapat hindi na sila maghintay na yung taong bayan pa ang magkakatok sa kanilang mga bahay. Kongresista na pa naman sila, 'di ba? They're representing the people. Dapat makinig sila sa taong bayan. Traffic and Parking Management Department naglabas na ng rerouting plans para sa mga motoristang daraan sa mga area na malapit sa lokasyon ng Trillion Peso March. Sa Luneta naman, kasabay nagaganapin ang protesta ang Baha sa Luneta 2.0. Magtitipon-tipon ng mga grupo mula sa iba't ibang sektor sa ilang assembly points as early as 7. Liwasan Bonifacio, okay? Taft Avenue, One Top Schools, okay? Finance Road, Teachers.
10 a.m. Mga grupo. bago magmarcha papunta sa Luneta. Magkakaroon ng programa mula 9 a.m. hanggang 11:30 a.m. bago magmarcha ang mga grupo papuntang Menjola, kung saan magkakaroon ng isa pang programa. Layunin ng Bahas sa Luneta 2.0 na panagutin at ikulong ang mga sangkot sa korupsyon sa gobyerno. Pero hindi lamang sa Metro Manila magkakaroon ng mga protesta dahil kasabay ng trillion peso march at Bahas sa Luneta 2.0 ay ang mga rally sa iba't ibang parte ng bansa. Sa mga makikilahok sa protesta, pinapaalalahanan na magdala ng tubig inumin at payong para proteksyon sa araw at ulan. And that's... Yan. At hindi lang ho yung sa iba't ibang bansa. Ito, papakita ko sa inyo guys. Galing mismo sa Inquirer, okay? Inquirer.net na halos 86 dioceses sa ating bansa ay makikilahok sa trillion peso march laban sa corruption. At itong mga simbahan na to at mga kanilang tagasunod, syempre, tagasunod din tayo. Hindi ako participate man lang, pero I will also pray and hope na may mga makukulong this before ng Pasko. Sana gawin yan ni Marcos, kundi sasabog sa mukha niya to, di ba? And nangangako siya, pero mukhang ang tagal-tagal, di ba guys? Yan. Okay, so kung meron po kayong any comments or suggestions sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video.